Sorry po. Magandang umaga po mga brothers and sisters. So, welcome po sa ating Sunday sermon. So, nung nakaraang linggo po, natapos po natin yung ating Grand Bible Seminar. So, may mga bagong naligtas na mga kapatid. So, nandito po ba yung mga bagong naligtas na kapatid? So, nagpapasalamat po tayo sa biyaya ng Panginoon dahil natapos po natin yung ating Grand Bible Seminar at may mga naligtas po na mga nawawalang kaluluwa. So, sa tulong po yan ng pagkakaisa po ng church at ng banal na espiritu. So, ngayon po, bago po tayo magsimula, tayo pong lahat ay yumuko at manalangin. Dakilang Diyos, banal at makapangyarihan sa lahat, Panginoon, maraming salamat po sa dakilang biyaya ng kaligtasan na ibinigay niyo po sa bawat isa sa amin. Salamat po dahil kami ay inyong minahal, kayo po ay nahabag sa amin. Iniligtas niyo po kami mula sa walang hanggang kapahamakan sa impyerno sa pamamagitan po ng pag-aalay ng Panginoong Hesus ng kanyang banal na dugo. Mula po sa makasalanang sanlibutan, kami po ay inyong ibinukod at inilagay po ninyo sa inyong maluwalhating iglesia, ang church ng aming Panginoong Hesus. Ngayon po kami ay nagkakasama-sama, nagsasalo-salo po sa fellowship, kasama po ang inyong salita. Salamat po Panginoon dahil sa aming pagsasama-sama, kami po ay palagi po ninyong binibigyan ng espiritual na kalakasan para kami po ay makapamuhay ng ayon po sa inyong kalooban. Maraming salamat po Panginoon dahil ngayong araw po tinipon nyo ang lahat ng mga kapatid na narito para kami po ay magsalo-salo sa inyong salita at sa fellowship. Nawa Panginoon, ang oras po na ito ay maging kapakipakinabang po sa aming lahat at magamit po namin yung mga aral na matututunan namin para kami po ay makapamuhay bilang isang tunay na anak ng Diyos. Sa mga kapatid po namin na hindi namin makakasama ngayon sa anumang dahilan, pakiusap, kayo po ang umaliw sa kanila, tulungan niyo po sila na malagpasan yung kanilang mga suliranin sa mga mayroong sakit. Pakiusap, Panginoon, pagalingin niyo po sila at panumbalikin ang kanilang kalusugan. Nang sa ganon, kami po ay magkasama-samang muli sa mga susunod naming fellowship. At sa mga tinutukso ni Satanas, pakiusap, Panginoon, bigyan niyo po sila ng pagkakataon na pag-isipang mabuti yung layunin kung bakit po ninyo kami iniligtas. Nang sa ganon, sila po ay makalagpas sa tuksong ito at makabalik po sila sa fellowship. Mula po sa simula hanggang sa matapos po yung mahalagang gawain namin na ito, sa iyo lamang po kami lubos na umaasa at nagtitiwala. Dalangin po namin ang lahat ng ito sa pangalan ng aming Panginoong Hesus. Amen. Buksan po natin yung ating mga Biblia sa Hebreo chapter 10. Hebreo chapter 10 verses 19 hanggang 25. Hebreo chapter 10 verses 19 hanggang 25. Sa mga wala pong Biblia, tabi po tayo sa mga mayroon. Yung mga mayroon, tabihan po natin yung mga walang Biblia at magbasa po tayo ng sama-sama. Okay, kung nakita na po, basahin po natin ito ng sabay-sabay. 3, 2, 1. Kaya mga kapatid, yamang mayroon tayong pagtitiwala na pumasok sa santuario sa pamamagitan ng dugo ni Jesus na kanyang binuksan para sa atin ang isang bago at buhay na daan. Sa pamamagitan ng tabing sa makatuwid ay ang kanyang laman. At yamang mayroon tayong isang pinakapunong pari sa bahay ng Diyos, tayo'y lumapit na may tapat na puso
sa lubos na katiyakan ng pananampalataya na ang mga puso ay winisikang malinis mula sa isang masamang budhi at nahugasan ng ating katawan ng dalisay na tubig. Panghawakan nating matatag ang pagpapahayag ng ating pag-asa nang walang pag-aalinlangan, sapagkat siya na nangako ay tapat, at ating isalang-alang kung papaano gigisingin ang isa't isa sa pag-ibig at sa mabubuting gawa. Na huwag nating pabayaan ang ating pagtitipon gaya ng ugali ng iba, kundi palakasin ang loob ng isa't isa, lalong-lalo na kapag inyong nakikita na papalapit na ang araw. So pagkatapos po ng ating kaligtasan, dapat lumago po tayo sa ating Christian life. So nung tayo po ay naligtas, tayo po ay katulad ng isang sanggol. At yung sanggol, dapat po siyang lumaki. Dahil kung hindi po lalaki yung sanggol, labis na mag-aalala yung kanyang mga magulang. Kagaya po nito, yung kalooban ng Diyos, pagkatapos po nating maligtas, tayo po ay lumago sa pananampalataya. Lumago sa ating pag-asa, sa ating pagkakilala, sa ating Panginoong Hesus. So upang tayo po ay magkaroon ng kalakasan na makapamuhay sa ating natitirang buhay para sa kalwalhatian ng Diyos. So mula po sa mga talata na binasa po natin, pag-aaralan po natin, ano yung mga pagbabago sa isang Kristiyano pagkatapos niyang maligtas. So pag-aaralan po natin yung 4 na pagbabago sa buhay ng isang Kristiyano sa pagsisimula ng kanyang Christian life. So pag-aaralan po natin, paano po tayo lalago, ano po yung kalooban ng Diyos para po sa atin. So una, na pagbabago na magkakaroon yung isang Kristiyano na naligtas, sa verse 19, kaya mga kapatid, yamang mayroon tayong pagtitiwala na pumasok sa santuaryo sa pamamagitan ng dugo ni Jesus. Una po yung pagtitiwala o katapangan, boldness. Boldness o confidence, kumpiyansa. Yung santuaryo po na tinutukoy po dito, ito po yung pinakaloob na bahagi ng tabernakulo o ng templo. So sa lumang tipan, mayroon pong tinatawag na dakong kabanal-banalan doon po sa tabernakulo. So doon, sa dakong kabanal-banalan, nakikipagtagpo ang Diyos sa mga Israelita. So doon po sa dakong kabanal-banalan, ang nakakapasok lang doon yung mga punong pari. Pumapasok sila doon minsan sa isang taon na mayroong dalang dugo. Kung walang dalang dugo, yung pinakapunong pari sa pagpasok doon, agad siyang mamamatay. So ito pong dakong kabanal-banalan, itong santuaryo, ito po ay kumakatawan sa langit. Kumakatawan po ito sa harapan ng Diyos. So nung tayo po ay hindi pa naligtas, bilang mga makasalanan, hindi po tayo maaring makapasok dito sa dakong kabanal-banalan. Hindi po tayo pwedeng makapasok sa langit. Dahil dito po sa dakong kabanal-banalan, nandoon po yung kaban ng tipan. So ano po yung laman ng kaban ng tipan? Nandoon po yung 10 utos. Kaya yung makasalanan, pag tumayo sa harapan ng 10 utos, tayo po ay guilty. Kaya dapat tayo ay hatulan ng kamatayan. Dahil ang Diyos, hindi po niya pwedeng palagpasin yung kahit isang kasalanan, kahit isang paglabag sa kautusan. So galit ang Diyos sa kasalanan. Kaya nga, tayo bilang mga makasalanan, hindi po tayo karapat-dapat na makapasok sa dakong kabanal-banalan bago po tayo maligtas. Pero, lahat po ay nagbago noong si Jesus ay namatay doon sa krus. Sabi po sa Mateo chapter 27 verse 51, babasahin ko po.
Nang sandaling iyon, ang tabing ng templo ay napunit sa dalawa, mula sa itaas hanggang sa ibaba. So yung tabing ng templo, yun po yung naghihiwalay sa dakong banal at sa dakong kabanal-banalan. So yun po ay napunit mula sa itaas hanggang sa ibaba. Sabi po dito sa verse 20, sa pamamagitan ng tabing sa makatuwid ay sa kanyang laman. Yung tabing po, doon sa templo, na naghihiwalay sa dakong banal at sa dakong kabanal-banalan, ito po ay kumakatawan sa katawan ni Jesus, na nasugatan at napunit, upang ang sinuman ay maari nang makapasok sa dakong kabanal-banalan. Dahil wala ng tabing, ito ay napunit na. So yan po yung ating kaligtasan. So ngayon, kung tayo pa ay sumasampalataya sa ating Panginoong Hesus, kung natanggap natin yung kanyang pag-ibig, tayo po ay naligtas na. Gaya po ng sinasabi sa Juan chapter 3, verse 16. Gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan na ibinigay niya ang kanyang tanging anak, upang ang sinumang sa kanya'y sumampalataya ay huwag mapahamak, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Kaya noong naunawaan natin yung pag-ibig ng Diyos, at kapag tayo ay sumampalataya na inalis na ni Jesus yung kasalanan ng sanlibutan, kasama po yung kasalanan mo, kasalanan ko, kasalanan ng lahat ng mga tao, lahat po ng yun ay binayaran na ng kanyang banal na dugo, ang lahat ng ating mga kasalanan ay nahugasan na. So doon natin natanggap yung ating kaligtasan. So yan po yung pinakamasayang araw, pinakamaligayang araw sa buhay ng isang Kristiyano, yung araw ng ating kaligtasan. Sa verse 19, basahin po natin ulit ng sabay-sabay sa verse 19, 3, 2, 1. Kapatid, yamang tayong pagtitiwala na sa pamagitan ng dugo. Sabi po dito, yamang mayroon tayong pagtitiwala. So yung pagtitiwala, sa English version po, boldness, katapangan, lakas ng loob, kumpiyansa. So, pagtitiwala, kumpiyansa, ibig sabihin, wala na po tayong dapat pang ikahiya sa harapan ng Diyos. Dahil, ang lahat ng ating kasalanan ay tinubos na po ni Jesus. At hindi na po tayo nag-aalala dahil po sa ating mga kasalanan. Markahan po natin dito sa Hebreo chapter 10. Tapos punta po tayo sa Isaiah chapter 1 verse 18. Isaiah chapter 1 verse 18. Isaiah chapter 1 verse 18, basahin po natin ito ng sabay-sabay. 3, 2, 1. Pumarito kayo ngayon at tayo ay mga tuwiran sa isa't isa, sabi ng Panginoon. Bagaman ang inyong mga kasalanan ay tulad ng matingkad na pula, ang mga ito ay magiging mapuputi na parang niebe. Bagaman ito ay mapulang mapula, ang mga ito ay magiging parang balahibo ng tupa. Kaya nga mayroon na po tayong pagtitiwala o kumpiyansa na tayo po ay pumasok sa santuario sa pamamagitan ng dugo ni Jesus. May kumpiyansa tayo na makakapasok na tayo sa langit. Pero ito po yung mahalaga. Meron po tayong pagtitiwala, meron po tayong katapangan o kumpiyansa, hindi dahil tayo ay mabuti. Hindi po dahil mayroon tayong nagawa para sa Diyos. Kundi dahil ginawa na po ni Jesus lahat-lahat para po sa atin. Tama po ba? So, yung ating kaligtasan, ito po ay 100% na ginawa ng Diyos. Yung tanging bagay na ginawa lang po natin ay sumampalataya. Magtiwala sa Diyos. Magtiwala sa ginawa ng Diyos para sa atin. So, tinanggap natin yung regalo
regalo po ng kaligtasan mula kay Jesus. Kaya marahil, nung ito po ay tinanggap natin sa pamamagitan ng pananampalataya, siguro, sinabi po ni Jesus, napakabuti, napakahusay. Salamat dahil hindi mo ginawang walang kabuluhan yung ginawa ko para sa iyo. Hindi mo sinayang yung aking sakripisyo. So marahil ganyan po yung nasa puso ni Jesus nung tayo po ay sumampalataya at naligtas. Dahil marami pong mga tao, tinatanggihan po nila itong regalo na ito ni Jesus. Ginagawa nilang walang kabuluhan yung libreng regalo ng kaligtasan. So kapag meron po tayong Bible seminar, madalas yung sinasabi po ng iba, kapag may time ako, sige, pupunta na lang ako pag meron akong time. So hindi po sila interesado. Hindi nila alam kung ano yung tinatanggihan po nila. O kaya naman, may mga tao na nagsasabi, napakalaki ng kasalanan ko, napakarami kong kasalanan. Papaano malilinis yung lahat ng yon sa pamamagitan ng dugo ni Jesus? Sasampalataya lang ako, tapos makakapunta na ako sa langit? Posible ba yon? Hindi ba dapat umiyak ako para sa mga kasalanan ko? Hindi ba dapat manalangin ako ng may pagluha? Hindi ba dapat magsimba ako linggo-linggo? Hindi ba dapat mayroon akong gawin para sa aking kaligtasan? Sabi po ng Biblia, wala po tayong kailangan gawin. Ang kailangan lang po natin ay sumampalataya, magtiwala sa ginawa ni Jesus para po sa atin. Kaya tungkol po sa ating kaligtasan, palagi po nating alalahanin yung mga talata tungkol sa katiyakan ng ating kaligtasan. So napakarami pong mga talata na nagsasabi sa atin, nagpapaalala sa atin ng katiyakan ng kaligtasan. Kaya po tayo ay mayroong katiyakan tungkol po sa ating pagiging born again, tungkol po sa ating pagiging anak ng Diyos. Hindi po dahil sa meron tayong ginawa, kundi dahil ginawa ni Jesus yung lahat-lahat para po sa atin. So dito po sa Hebreo chapter 10, maraming mga talata yung nagsasabi sa atin tungkol sa kaligtasan, tungkol sa katiyakan ng ating kaligtasan. So sana po itong mga talata po na ito, tandaan po natin. So markahan po natin, basahin natin ng paulit-ulit at subukan po nating i-memorize. So dahil po, sinasabi sa mga talata po na ito ng napakalinaw kung ano ba yung nangyari noong si Jesus ay namatay doon sa krus. Kaya po tayo ay mayroong pagtitiwala. Meron po tayong kumpiyansa na tayo ay makakapasok sa santuaryo, sa dakong kabanal-banalan, sa langit, sa harapan ng Diyos. So balik po tayo sa Hebreo chapter 10. Hebreo chapter 10, verse 10. Hebreo chapter 10, verse 10. Hebreo chapter 10, verse 10. Basahin po natin ng sabay-sabay, 3, 2, 1. At sa pamamagitan ng kalooban niya, tayo'y ginawang banal sa pamamagitan ng pag-aalay ng katawan ni Kristo, minsan magpakailanman. So dito po, ginawang banal. So meron po tayong tatlong yugto ng kaligtasan. So mapapag-aralan po natin yan sa ating New Believers Bible Study. So yung tatlong yugto ng kaligtasan, una po yung justification o pag-aaring ganap. Ito po yung kaligtasan ng ating espiritu. Ito po yung unang-unang nangyayari kapag tayo po ay naligtas. Sumunod, yung sanctification o pagpapabanal. Ito naman po yung kaligtasan ng ating pagkatao. Ito yung tayo ay nababago dahil tayo ay anak na ng Diyos. Yung sumunod po, glorification, pagluluwalhati. Kaligtasan naman ito ng katawan. So dito po, sa glorification, magkakaroon po tayo ng
bagong katawan na hindi na masisira, hindi na magkakasala. So mangyayari po yan sa pagdating ng ating Panginoong Hesus. So dito po, yung tayo'y ginawang banal, ang ibig sabihin po nito, yung kaligtasan ng ating espiritu. At sa pamamagitan ng kalooban niya, tayo'y ginawang banal sa pamamagitan ng pag-aalay ng katawan ni Kristo, minsan magpakailanman. Sa pamamagitan ng kalooban niya, tayo'y ginawang banal. Tayo ay nalinis. Ang ating mga kasalanan ay nahugasan, sabi po, sa pamamagitan ng pag-aalay ng katawan ni Kristo, minsan magpakailanman. So alam po natin, inihandog ni Jesus yung kanyang sariling katawan para bayaran yung lahat ng ating mga kasalanan. Kaya ang ibig sabihin po sa pamamagitan ng pag-aalay ng katawan ni Kristo, minsan magpakailanman, yung pag-aalay ni Jesus, gagawin po niya ng minsan lang. Isang beses lang, pero yung bisa nito, walang hanggan. Minsan magpakailanman. So magpakailanman po yung bisa dahil yung dugo na inalay po ni Jesus, yan po ay dugo mismo ng Diyos. Sa verse 12, Hebreo chapter 10, verse 12, basahin po natin ng sabay-sabay, 3, 2, 1. Pagkatapos na maghandog ng isa lamang alay, maghandog ng isang alay para po kanino? Para sa kasalanan ko. Para sa kasalanan mo. Para sa kasalanan ng sanlibutan. Si Jesus ay naghandog ng isa lamang alay para sa kasalanan ng buong sanlibutan. Minsan, magpakailanman. At siya ngayon ay nakaupo. Nakaupo na po sa kanan ng Ama. So bakit po nakaupo? Siya ay nagpapahinga na. Dahil tinapos na niya lahat ng kanyang gawain. So bago po nalagutan ng hininga si Jesus doon sa krus, sabi niya, tapos na, natupad na. Ngayon si Jesus, siya po ay nakaupo at nagpapahinga dahil wala na siyang kailangan pang gawin para sa ating kaligtasan dahil tinapos na niya. Sa lumang tipan, yung mga punong pari, doon sa tabernakulo, hindi po sila pwedeng maupo. Doon sa tabernakulo, wala pong upuan. Taon-taon, kailangan nilang pumasok doon sa dakong kabanal-banalan o most holy place para magwisik ng dugo. Paulit-ulit. Walang pahinga. Dahil paulit-ulit po na nagkakasala. Pero yung kanilang handog na inaalay taon-taon, hindi po yun perpekto. Kaya, taon-taon, walang pahinga, kailangan po nilang maghandog. Pero ngayon, alam po natin na yung lahat ay tinapos na ni Jesus para po sa paglilinis ng ating mga kasalanan. Kaya nga, ngayon po si Jesus, siya po ay nakaupo sa kanan ng Ama. Sa verse 14, tingnan po natin sa verse 14. Basahin po natin ng sabay-sabay, 3, 2, 1. So tayo daw po ay ginawang, sabi po ng Biblia, tayo ay ginawang sakdal. Ibig sabihin, perpekto. Tayo ay ginawang perpektong matuwid sa harapan ng Diyos. Ibig sabihin, perpektong matuwid, parang hindi tayo nagkasala kahit isa sa harapan ng Diyos. So wag po tayong malilito tungkol po dito. So syempre, pagkatapos po ng ating kaligtasan, hindi pa rin po tayo perpekto. Dahil meron pa rin po tayong sinful nature o likas na makasalanan. So minsan, nakakagawa pa rin tayo ng pagkakamali. Nakakagawa pa rin tayo ng kasalanan. Pero dito po,
Bakit sinabi ng Biblia na tayo ay pinasakdal? Bakit tayo po ay naging perpekto? Sapagkat sa pamamagitan ng isang pag-aalay ay kanyang pinasakdal o ginawang perpekto para sa lahat ng panahon ang mga pinababanal. So dahil kahit tayo po ay mayroon pa rin tayong likas na pagkamakasalanan o sinful nature, lahat ng ating mga kasalanan at lahat ng ating magiging kasalanan sa hinaharap, lahat po ng ito ay inalis na ni Jesus sa lahat ng panahon. Yung kasalanan natin noon, ngayon, pati yung magagawa natin sa hinaharap, lahat ng ito ay inalis na ni Jesus. Kaya po sa harapan ng Diyos, may kasalanan pa po ba o wala na? Wala na. Dahil binayaran na ni Jesus yung lahat ng ating mga kasalanan. Para hindi na natin kailangang bayaran ulit yung mga kasalanan po natin. So kung kailangan pa rin po nating bayaran yung ating mga kasalanan, bakit pa kailangang mamatay ni Jesus doon sa krus? Kung kaya naman pala nating bayaran. Kung kailangan pa rin po nating gumawa para sa ating kaligtasan, para saan pa yung dugo ni Jesus? Para saan pa yung kamatayan ni Jesus? Kung meron naman pala tayong magagawa para sa ating kaligtasan. So tinapos na po ni Jesus yung lahat. At tayo po ay pinasakdal niya. Ginawa niyang perpekto sa harapan ng Diyos. Kaya nga, yung atin pong tadhana ngayon, bilang mga anak ng Diyos, bilang mga ligtas, ay makasama po si Jesus sa langit. So meron na po tayong ngayong karapatan doon po sa langit. Meron na po tayong pwesto doon sa langit. Pero habang tayo po ay nandito pa sa mundo, hanggang tayo po ay humarap sa Panginoong Hesus, nakikipaglaban pa rin tayo sa ating sinful nature. Yung likas na pagkamakasalanan ng ating laman. So minsan, makakagawa pa rin po tayo ng pagkakamali, ng kasalanan, pero kahit yung mga kasalanan na yan, na magagawa natin, lahat po ng yan ay napatawad na rin sa pamamagitan po ng dugo ng ating Panginoong Hesus. Tignan po natin sa verse 17. Sa verse 17, basahin po natin ng sabay-sabay, 3, 2, 1. So sinabi po ng Diyos, hindi ko na aalalahanin pa ang iyong mga kasalanan. Kaya ngayon, nalalaman po natin na yung ating kaligtasan ay napakasigurado, napakatiyak. Dahil yung mga kasalanan po natin, naaalala pa ba ng Diyos? Tinitignan pa ba ng Diyos? Hindi na po. Dahil lahat po ng yun ay tinubos na ng ating Panginoong Hesus. Tinapos na po ng Diyos yung lahat para sa kapatawaran ng ating mga kasalanan. At kapag tayo po ay sumampalataya dito, tayo po ay nagkakaroon na ng tunay na kapayapaan sa ating puso. Hindi na tayo natatakot na mapunta tayo sa impyerno. So, markahan lang po natin dyan at punta po tayo sa Isaías chapter 12. Isaías chapter 12, verse 2. Isaías chapter 12, verse 2. Isaías chapter 12, verse 2. Basahin po natin ito ng sabay-sabay. 3, 2, 1. Ang Diyos ay aking kaligtasan. Ako'y magtitiwala at hindi ako matatakot sapagkat ang Panginoong Diyos ay aking kalakasan at awit at siya'y naging aking kaligtasan. So ito po yung awit ng mga taong naligtas. Ang Diyos ay aking kaligtasan. Hindi po yung ating sarili, hindi po yung ating mga ginawa, kundi ang Diyos ang aking kaligtasan. Dahil ginawa na niya yung lahat para sa akin. Kaya nga,
Sabi po, ako'y magtitiwala at hindi ako matatakot. Ang Diyos ay tapat. Ang Diyos ay hindi po nagsisinungaling. Ang Diyos, hindi po siya nagbabago. Kaya nga, magagawa po natin na magtiwala at manampalataya po sa Kanya. Isa pa po sa Isaiah chapter 61, verse 10. Isaiah chapter 61, verse 10. Isaiah chapter 51, verse 10. Basahin po natin, 3, 2, 1. Sabi po, ako'y magagalak na mabuti sa Panginoon. Hindi lang po basta magagalak, kundi magagalak ng mabuti. So isipin niyo po ito. Kung kayo po ay naghihingalo na at mamamatay na, magiging walang kabuluhan na po yung lahat ng mga bagay. Wala nang silbi lahat ng mga bagay. Tama po ba? So, yung mahalaga na lang, kung ikaw ay naghihingalo na at mamamatay, kung ikaw ba ay ligtas o hindi. Kaya sa panahon na yon, kung ikaw ay talagang naligtas, labis kang magpapasalamat sa Diyos dahil ikaw ay iniligtas niya. Lahat ng mga bagay ay wala ng kabuluhan. Ang mahalagang bagay lang ay yung kaligtasan. So dahil po sa pagkakataon na yon, makikita mo na ang Diyos sa langit. So ang Diyos na labis na nagmahal sa iyo, sa atin, ibinigay niya yung lahat, pati yung kanyang sariling anak, para po tayo ay bihisan niya ng damit ng kaligtasan. Gaya po ng pagbihis ng Diyos kay Adan at kay Eva ng kasuotang balat, para po takpan yung kanilang kahihiyan at kahubaran. Binihisan rin po tayo ni Jesus ng damit ng kaligtasan. So dito po, kanyang tinakpan ako ng balabal ng katuwiran. So hindi na nakikita ng Diyos yung ating mga kasalanan, kundi ang nakikita na lang ng Diyos yung katwiran ni Jesus. Yung dugo ni Jesus na nakatakip sa atin nung tayo po ay sumampalataya. So ngayon, tandaan po natin, mula po nung tayo ay maligtas, ito po yung isa sa pagbabago sa atin. Nagkaroon po tayo ng pagtitiwala, kumpiyansa, lakas ng loob. Wala na po tayong dapat ikahiya sa harapan ng Diyos. So makakagawa pa rin po tayo ng kasalanan at hindi po tayo masaya kapag nakakagawa tayo ng kasalanan. Pero maging yung mga kasalanan po na yun po ay inalis ng lahat ni Jesus. Tignan po natin sa Efeso chapter 3, verse 11 hanggang 12. Efeso chapter 3, 11 hanggang 12. Efeso chapter 3, verse 11 hanggang 12. Basahin po natin ng sabay-sabay. 3, 2, 1. Sabi po dito, ayon sa walang hanggang panukala na kanyang ginawa kay Kristo Jesus na Panginoon natin. Ibig sabihin, walang hanggang panukala, sa pasimula pa lang, mayroon ng layunin ang Diyos na iligtas ang mga nawawalang kaluluwa. So alam na po ng Diyos yung lahat. Alam na ng Diyos na si Adan at si Eva ay magkakasala. Kaya nga, sa pasimula pa lang, nagplano na ang Diyos para tayo ay iligtas.
At alam natin na tinapos na ni Jesus yung layunin at plano ng Diyos na ito para po sa ating kaligtasan. Sabi pa po, na sa Kanya'y makakalapit tayo sa Diyos na may lakas ng loob. Makakalapit sa Diyos. Ibig sabihin, makakapasok na sa langit na mayroong lakas ng loob. May lakas po ba kayo ng loob na tayo ay makakapasok na sa langit? Talaga po? So ngayon, yung isang Kristiyano, tayo bilang mga anak ng Diyos, natatakot pa ba tayo sa kamatayan? Lakas ah. So natatakot pa ba tayo na mapunta tayo sa impyerno? So hindi na po tayo mapupunta sa impyerno. Dahil wala nang natirang kasalanan, kahit isa. Kaya wala nang dahilan para tayo po ay hatulan doon sa impyerno. Sabi pa po, at pagtitiwala sa pamamagitan ng ating pananampalataya sa Kanya. So yung pananampalataya natin kay Jesus, yun po yung nagligtas sa atin. Ang pananampalataya sa Kanya ang nagbigay sa atin ng pagtitiwala, ng lakas ng loob, ng kumpiyansa na tayo ay ligtas na tayo ay makakapasok na sa langit. Excuse me po. So wala po tayong ginawang anuman para sa ating kaligtasan. Meron po ba? Pero ginawa po ng Diyos yung 100%. Lahat-lahat para po sa ating kaligtasan. At ito po ay ibinibigay po sa atin ng Diyos bilang regalo. At kapag ito po ay tinanggap natin sa pamamagitan ng pananampalataya, sa oras na yon, tayo po ay naligtas. So yun po yung una na pagbabago mula yung isang Kristiyano ay naligtas. Nagkaroon po siya ng katapangan, lakas ng loob, kumpiyansa na tayo ay makakapasok na sa langit. Sumunod na pagbabago sa isang Kristiyano pagkatapos maligtas, pagkakaroon ng tapat na puso. Balik po tayo sa Hebreo chapter 10. Hebreo chapter 10 verse 22. Hebreo chapter 10 verse 22. Basahin po natin ng sabay-sabay, 3, 2, 1. Yung kaligtasan po, ito ay unang nangyari sa ating espiritu. Tayo po ay espiritual na patay noon. Pero tayo po ay naipanganak na muli. Nabuhay yung ating espiritu nung tayo po ay sumampalataya doon sa ginawa ni Jesus para po sa atin. So ito po yung sumunod na nangyayari sa isang tao pagkatapos niyang maligtas. Sabi po, tayo'y lumapit na may tapat na puso. Ngayon, magkakaroon po tayo ng tapat na puso kung tayo po ay tunay na naligtas. Sa lubos na katiyakan ng pananampalataya. Kaya ngayon ay mayroon po tayong katiyakan ng kaligtasan sa pamamagitan ng ating pananampalataya. So bukod doon, nagkaroon din po tayo ng tapat na puso. So dati yung puso natin, ito po ay mandaraya kaysa lahat ng bagay at lubhang napakasama. Gaya po ng sinasabi ng Biblia. Pero ngayon, pagkatapos po nating maligtas, ito po ay napalitan ng tapat na puso. Na ang mga puso ay winisikang malinis mula sa isang masamang budhi at nahugasan ang ating katawan ng dalisay na tubig. Pagkatapos ng kaligtasan, tayo po ay naging isa ng bagong nilalang. Siyempre, hindi pa rin po tayo perpekto, pero mayroon pong naging mga pagbabago sa atin. Una sa lahat, nagkaroon tayo ng kumpiyansa. Pangalawa, nagkaroon po tayo ng tapat na puso. Sa verse 16, Hebreo chapter 10, verse 16, basahin po natin ng sabay-sabay, 3, 2, 1.
Dati, ang ating puso ay masama, mandaraya, makasarili. Ayaw natin sa iba. Tayo po ay mga sakim. So yung problema po ay yung ating puso. Pero ngayon, pagkatapos po ng kaligtasan, yung banal na espiritu po ay pumasok na sa ating mga puso. Mayroon na pong liwanag sa ating puso. Inalis na nito yung kadiliman. Kaya ngayon, mayroon na po tayong tapat na puso. Sabi po, ilalagay ko ang aking mga kautusan sa kanilang mga puso at isusulat ko ang mga iyon sa kanilang pag-iisip. Dati po yung salita ng Diyos, nung tayo po ay hindi paligtas, ito po ay walang talab, walang epekto po sa atin. Wala tayong pakialam sa salita ng Diyos. Pero ngayon, nung tayo po ay naligtas, tayo po ay nagsimula ng makinig sa salita ng Diyos. At yung kautusan ng Diyos, ito po ay nakaukit na sa ating puso. So ganyan po yung pagbabago mula po nung tayo ay maligtas. Pagkakaroon ng bagong puso. Pagkakaroon ng tapat na puso. So pagkatapos po ng kaligtasan, naranasan nyo na po ba na kayo po ay matukso? Pagkatapos ay gumawa kayo ng kasalanan? So sa mga sa mga kapatid na brother na dati ay umiinom, so natukso na po ba tayo? Pagkatapos nating maligtas? So isang shot lang naman. So natukso tayo minsan. Pero yung tukso na yon, yung kasalanan na yon, masaya pa rin ba? Masarap pa rin ba? So kung tayo ay naligtas na at mayroon tayong tapat na puso, sigurado, hindi na masaya, hindi na masarap. Mayroon pong pagsisisi sa ating puso. Bakit pa kasi pumunta ako dun? Bakit pa kasi ginawa ko yun? So ganyan po yung nangyayari pagkatapos ng kaligtasan. Nagkakaroon po ng pagbabago ng puso. So dati po tayo ay madaling magalit sa iba. Pero pagkatapos ng kaligtasan, nalaman natin, yung magalit sa kapwa, magalit sa kapatid, ito ay katulad na ng pagpatay sa harapan ng Diyos. Kaya magagawa pa rin ba nating patuloy na magalit sa ibang tao? Mabigat, di ba po? Mabigat na kimkimin yung galit sa isang tao. So kapag tayo ay tumingin sa iba na mayroong pagnanasa, sa harapan ng Diyos, nakagawa na tayo ng pangangalunya. Kaya kapag nagkaroon tayo ng ganitong pag-iisip, nagigilty tayo. So nag-uumpisa ng maging sensitibo yung ating puso sa kasalanan. Kaya nga ang ibig sabihin ng pagkakaroon ng tapat na puso, ngayon, mayroon ng epekto. Tumatalab na yung salita ng Diyos sa puso natin. Ngayon, meron na tayong ugnayan sa Diyos. Dahil ang Diyos ay banal, nagsisikap din tayo na maging banal bilang mga anak ng Diyos. So tayo po ay naging bago ng nilalang. Tayo ay naging anak na ng Diyos. So tandaan po natin, mula lang tayo maligtas, yung puso natin, napakahalaga na ito po ay ating pag-ingatan. Tingnan po natin sa Kawikaan, chapter 4, verse 23. Kawikaan, chapter 4, verse 23. Kawikaan chapter 4 verse 23. Basahin po natin ito ng sabay-sabay. 3, 2, 1. So kailangan pakaingatan po natin yung ating puso ng buong pagsisikap. Dahil kung hindi, si Satanas, nandyan lang siya. Susubukan niyang bigyan tayo ng maling kaisipan. Para yung puso natin maging matigas. Para yung puso natin hindi sumunod sa salita ng Diyos. So para maingatan po natin yung ating katawan na malusog, ano po yung ginagawa natin? Nag-iingat tayo sa ating mga kinakain. Tama po ba? Nag-iingat tayo sa ating katawan sa pamamagitan ng
pag-iingat sa pagkain, at pag-exercise. Tama po? Para maingatan nating malusog at malakas yung ating katawan. Pero paano po natin maiingatan yung tapat na puso? Kaya nga po, tayo ay nagsasama-sama sa church. Tayo po ay nagsasama-sama sa fellowship. So kailangan po nating makinig ng salita ng Diyos dahil yung salita ng Diyos, ito po yung patuloy na mag-iingat sa ating puso. Ito yung patuloy na magbabago sa ating puso. At yung salita ng Diyos, ito po yung tutulong sa atin para po tayo ay lumago sa ating Christian life. So yung salita ng Diyos at yung fellowship, ito po yung magbibigay sa atin ng kaaliwan. Ito po yung magpapalakas sa atin para patuloy po tayong makasunod sa Diyos habang tayo po ay nabubuhay. Sabi po, ang iyong puso'y buong sikap mong ingatan. Dahil meron po tayong tapat na puso mula nung tayo maligtas, dapat ito po ay ating ingatan. Patuloy po natin itong pag-ingatan ng buong pagsisikap. So pagkatapos po nating maligtas, tayo po ba ay naging katulad na ng mga anghel? Nung maligtas tayo, bigla-bigla tayo ba ay parang mga anghel na? So hindi pa rin. Hindi po tayo naging kagaya ng mga anghel. Meron pa rin pong paglalaban sa ating sarili. So nagbago po yung ating puso, pero hindi pa rin po tayo perpekto. Pero magkakaroon po tayo ng unti-unting paglago, unti-unting pagbabago, kung yung ating espiritu ay mayroon ng buhay. Mayroon ng banal na espiritu. So yung lahat ng buhay, lahat ng bagay na mayroong buhay, ito po ay lumalago. So ganun din, yung ating espiritu, kung mayroon na itong buhay, ito ay lalago kahit paunti-unti. Tingnan po natin sa unang Pedro chapter 4. Unang Pedro chapter 4, 2 hanggang 3. Unang Pedro chapter 4, verse 2 hanggang 3. Unang Pedro chapter 4, 2 hanggang 3. Basahin po natin ng sabay-sabay. 3, 2, 1. Sa verse 2, sabi po, upang hindi na kayo mamuhay sa laman sa inyong nalalabing panahon sa masasamang pagnanasa ng mga tao, kundi sa kalooban ng Diyos. So ito po yung pagbabago sa atin. Gusto na nating magbigay ng lugod sa Diyos. Gusto natin mapasaya ang Diyos. Gusto nating sumunod sa Diyos. Gusto nating gumawa kahit yung mga maliliit na bagay para sa Diyos. Dahil alam natin kung ano yung ginawa ng Diyos para sa atin. Sa verse 3, sapat na ang nakaraang panahon sa paggawa ninyo ng mga gustong gawin ng mga hintil. So bago po tayo maligtas, gumagawa tayo ng iba't ibang uri ng kasalanan. At yun ay, sabi po dito, sapat na. Tama na. Na namumuhay sa kahalayan, masasamang pita, paglalasing, kalayawan, pag-iinuman, at sa kasuklam-suklam na pagsamba sa mga Diyos-Diyosan. So sabi po ng Biblia, mula nang tayo ay maligtas, nagkaroon tayo ng kumpiyansa, nagkaroon tayo ng tapat na puso, sabi, yung mga ito daw po ay tama na, sapat na, huwag na tayong magpatuloy sa ganitong pamumuhay. Huwag na tayong magpatuloy sa pagnanasa ng laman. Dahil ngayon, tayo po ay bagong nilalang na. Ngayon po tayo ay mayroon ng tapat na puso. Unang Pedro chapter 3 verse 21. Unang Pedro chapter 3 verse 21.
Basahin po natin ng sabay-sabay. 3, 2, 1. So pagkatapos po nating maligtas, iniutos po ni Jesus na tayo ay magsagawa ng seremonya ng bautismo. So yung bautismo, hindi po ito kaligtasan. Sabi po dito, hindi sa pag-aalis ng karumihan ng laman, kundi bilang paghiling sa Diyos ng isang malinis na budhi. Ibig sabihin nito, yung bautismo, hindi po ito naghuhugas ng karumihan ng laman. Hindi po ito naghuhugas ng ating mga kasalanan. So ano po yung naghuhugas ng ating kasalanan? Yung dugo ni Jesus. So yung bautismo, hindi po siya naghuhugas ng kasalanan. Ito po ay pagpapahayag ng ating kaligtasan sa harapan ng Diyos at sa harapan ng mga brothers at sisters. So kapag tayo po ay lumubog sa ilalim ng tubig sa bautismo, ang ibig sabihin po nito, yung ating dating pagkatao, ito po ay namatay na at inilibing kasama ni Jesus. At yung pag-ahon po doon sa tubig, ang ibig sabihin po nito, tayo ay muling binuhay na kasama ni Jesus bilang isang bagong nilalang. Wala na yung dating pagkatao, namatay na, inilibing na. Tayo po ay bagong nilalang na. So kinakatawan po ng bautismo ay ang pagkamatay at muling pagkabuhay. So ito po ay para sa paghiling sa Diyos ng isang malinis na budhi na nagnanais na sumunod sa kalooban ng Diyos bilang isang bagong nilalang. Hindi po ito nag-aalis ng karumihan ng laman o naghuhugas ng kasalanan. Tignan po natin sa Ezekiel chapter 11 verse 19. Ezekiel chapter 11 verse 19. Ezekiel 11 verse 19. Ezekiel 11:19, basahin po natin ito ng sabay-sabay. 3, 2, 1. Bibigyan ko sila ng isang puso at lalagyan ko sila ng bagong espiritu. Aalisin ang batong puso at bibigyan sila ng puso. So, dito po, mayroong batong puso. Ang ibig sabihin, dati, kahit makinig tayo ng salita ng Diyos, wala po yung talab sa atin. Yung puso natin ay parang bato. So wala tayong pakialam sa salita ng Diyos at hindi tayo sumusunod sa salita ng Diyos. Ayaw nating sundin yung mga salita ni Jesus. Pero ngayon, dahil sa kaligtasan, binigyan tayo ng pusong laman. Pusong laman, hindi na bato. Ibig sabihin, malambot na puso. Pusong masunurin. Kaya nga, habang naunawaan natin yung pag-ibig ng Diyos para sa atin, lalo na noong tayo po ay naligtas, noong naunawaan natin na hindi tayo karapat-dapat maligtas, pero minahal tayo ng Diyos at iniligtas niya tayo, nung nakita natin yung paghihirap ni Jesus para po tayo ay mailigtas, yung puso natin na lumambot, ito po ay naiiyak. Naiiyak po tayo dahil sa lahat ng sakripisyo ng Diyos para po sa atin. Dahil yung ating puso, mula sa batong puso, pinalitan ng malambot na puso. So yung sumunod po na pagbabago sa isang Kristiyano pagkatapos maligtas, tayo po ay nagkaroon ng tunay na pag-asa. So balik na po tayo sa Hebreo chapter 10. Hebreo chapter 10, verse 23. Hebreo chapter 10, verse 23. Basahin po natin ito ng sabay-sabay. 3, 2, 1. So bilang mga Kristiyano, tayo po ay mayroon po tayong pag-asa. Ano pong klaseng pag-asa yung mayroon po tayo bilang mga Kristiyano?
So yung sa ibang church na ipinapangaral ay prosperity gospel, na ito po ay huwad, peke na gospel, sabi po nila, yung mga Kristiyano, pagpapalain daw ng higit kaysa mga hindi mga mananampalataya. Gagawin daw tayo ng Diyos na mga mayaman at malulusog, walang sakit. Tutulungan daw tayo ng Diyos para makapagtapos yung mga anak natin sa pag-aaral. Tutulungan tayo ng Diyos makapasok sa magandang trabaho. So yan po ba yung pag-asa na nagkaroon tayo mula nang tayo ay maligtas? So hindi po yan yung pag-asa ng isang tunay na Kristiyano. Tingnan po natin sa Roma chapter 8, 24 hanggang 25. Roma chapter 8, 24 hanggang 25. Roma 8, 24 hanggang 25. Basahin po natin ng sabay-sabay. 3, 2, 1. Sabi po, ngunit ang pag-asang nakikita ay hindi pag-asa. Yung mga nakikitang bagay, ito po ay hindi tunay na pag-asa. So yung pera, yan po ay dumarating at nawawala. Yung posisyon natin, yan po ay dumarating at nawawala. Anumang bagay na nakikita, ito po ay masisira. Lalo na po kapag winasak ng Diyos at hinatulan ng Diyos yung sanlibutan. Kapag pinalitan na niya ng bagong langit at bagong lupa, itong mundo, lahat ng nakikita natin ngayon, lahat ng ito po ay mawawala. Lahat ng ito po ay mawawasak. Kaya nga yung pag-asang nakikita, hindi po ito tunay na pag-asa. So tandaan po natin ito. Pero tayo po ay mayroong tunay na pag-asa sa buhay na walang hanggan. Pag-asa sa walang hanggang langit. Mayroon po tayong tunay na pag-asa na tayo po ay tatanggap ng kaluwalhatian. Gantimpala, pagharap po natin sa Panginoong Hesus. Sabi po, subalit kung umaasa tayo sa hindi natin nakikita, hinihintay natin itong may pagtitiis. Tayo po ay umaasa sa tunay na pag-asa, sa pag-asa na hindi nakikita. Pero para magawa po natin na hintayin yung pag-asa na hindi natin nakikita, kailangan po natin ng pagtitiis. So kailangan po natin ng pananampalataya. Dahil sa ngayon, hindi po natin ito nakikita. So sabi po ni Jesus, nung umakyat siya sa langit, bago siya umakyat po sa langit, sabi niya, maghahanda siya ng mga tahanan, ng mga mansyon para sa atin. Pero ngayon, hindi pa po natin yun nakikita. Kaya kung tayo po ay umaasa sa mga hindi po natin nakikita sa ngayon, kailangan po nating maghintay ng may pagtitiis. Tingnan po natin sa Gawa, chapter 24, verse 15. Gawa, chapter 24, verse 15. Gawa 24 verse 15. So, babasahin ko po. Ako'y may pag-asa sa Diyos na siya rin namang inaasahan nila na magkakaroon ng muling pagkabuhay ng mga matuwid at ng mga hindi matuwid. So, ito po yung palaging ipinapangaral ni Pablo. Ito yung pag-asa ng mga ligtas. Ito rin po yung pag-asa ni Pablo na magkakaroon ng muling pagkabuhay ng mga matuwid at ng mga hindi matuwid. Ito rin po yung ating pag-asa. So yung ating pag-asa, wala po dito sa physical na mundo. Wala po sa physical. Dahil dito po sa physical na buhay, mabubuhay po tayo hanggang ilang taon po, sabi ng Biblia? 70 to 80 years lang. So hindi po ito yung pag-asa na inaasahan po natin. Yung pag-asa po na inaasahan natin, yun po yung buhay na walang hanggan. Walang hanggan, hindi po 70
hanggang 80 years lang. So yung mga spiritual na bulag, palagi po silang nakatuon sa mga physical na bagay dito po sa mundo. Pero yung mga taong nabuksan yung spiritual na mata, tayo po ay nagtutuon ng pansin sa mga bagay na walang hanggan. Sa mga bagay na hindi po natin nakikita. Tayo po ay naghihintay sa muling pagdating ni Jesus. Tingnan po natin unang Juan chapter 3 verse 2 hanggang 3. Unang Juan chapter 3 2 hanggang 3. Unang Juan chapter 3 verse 2 hanggang 3. Basahin po natin ng sabay-sabay, 3, 2, 1. Mga minamahal, ngayon ay mga anak ng Diyos at hindi pa nahayag kung magiging ano tayo. Nalalaman natin na kung siya'y mahayag, tayo'y magiging katulad niya, sapagad siya'y ating makikita bilang siya. At sino mang may ganitong pag-asa sa kanya ay naglilinis sa kanyang sarili, gaya naman niyang malinis. So ano po ba yung ating pag-asa? So yung pag-asa natin, tayo po ay magbabago. Mapapalitan yung ating katawan ng maluwalhating katawan sa muling pagdating ng ating Panginoong Hesus. So ngayon, yung katawan po natin, mahihina, madaling magkasakit. At yung laman natin, mayroong mga pagnanasa. Kaya minsan, nahuhulog po tayo sa tukso. Dahil yung katawan natin, mayroon pa ring likas na pagkamakasalanan. Pero yung ating pag-asa, kagaya po ni Jesus, pagkatapos ng muling pagkabuhay, yung ating katawan, magiging perpekto. So mapapalitan po ito ng katawan na hindi na mamamatay. Hindi na magkakasakit. Hindi na makakagawa ng kasalanan. Yan po yung pag-asa ng isang tunay na naligtas. So bakit po tayo binigyan ng Diyos ng pag-asa? Bakit po mayroong pag-asa? Para po magawa natin magtiis. Kung wala po tayong pag-asa, magagawa po ba natin magtiis? Kung walang pag-asa, magtitiis ba? So walang pagtitiis kung walang pag-asa. Tignan po natin sa Hebreo chapter 6 verse 19. Hebreo chapter 6 verse 19. Hebreo chapter 6 verse 19. Basahin po natin ng sabay-sabay, 3, 2, 1. Taglay natin ito bilang isang tiyak at matibay na angkla ng kaluluwa. Isang pag-asa na pumapasok sa loob ng sanktuaryo sa kabila ng tabing. Mayroon tayong walang hanggang pag-asa. Sabi po, ito daw yung angkla. Alam niyo po yung angkla? Anchor? Saan po nakakabit yung anchor? Yung angkla? Sa bangka, sa barko. Tama po? So bakit po may angkla? Ano po yung layunin po nito? Yung layunin po ng angkla, para yung barko ay manatili sa kanyang lugar. Para siya po ay maging stable, hindi nagagalaw. Kung mayroon tayong angkla, hindi po tayo matitinag. Tayo po ay mananatili sa ating pwesto. Kaya yung angkla sa ating Christian life, ito po yung tunay na pag-asa. Ito po yung magpapanatili sa atin sa church. Ito po yung mag-iingat sa atin mula sa mga tukso ng sanlibutan. So yung pag-asa natin, ito po ay napakamaluwalhati. Hindi po natin ito pwedeng ikumpara sa anumang bagay na nasa sanlibutan. Kaya, wag po nating ipagpalit itong pag-asa na ito sa kahit anong bagay na nasa sanlibutan. Dahil anuman pong bagay na nakikita natin, hindi po yan tunay na pag-asa. Yan po ay lilipas. Yan po ay masisira, mawawasak. So tayo po ay maghintay na may pagtitiis at may pagtsatsaga. Sa pagdating po ni Jesus, sa darating na bagong langit, yung kaluwalhatian po ay tatanggapin natin. Yung pagpahid ng Diyos sa ating mga luha, pagkatapos ng lahat ng sakripisyo at pagdurusa, yan po yung pag-asa
na hinihintay po natin. So hintayin po natin ito ng may pagtitiis. So hanggang dito po, summary po ng konti. Mula po nung tayo maligtas, nagkaroon po tayo ng pagtitiwala, lakas ng loob, kumpiyansa. Pagkatapos, nagkaroon na po tayo ng tapat na puso. Tapos, tunay na pag-asa. Yung panghuli na pagbabago na nagkaroon, yung isang Kristiyano pagkatapos maligtas, nagkakaroon po tayo ng puso para sa fellowship, para sa pagsasama-sama. Tignan po natin sa Hebreo chapter 10. Balik po tayo, Hebreo chapter 10. Hebreo chapter 10, 24 hanggang 25. Basahin po natin ng sabay-sabay, 3, 2, 1. Pagkatapos po nating maligtas, ngayon, gusto na natin yung fellowship ng mga tunay na Kristiyano. Ngayon, gusto na nating makita palagi yung mga kapatid. Dahil sila po yung ating spiritual na kapatid, spiritual na pamilya. Sila po yung makakasama natin ng walang hanggan sa langit. So, tignan nyo po yung katabi po ninyo. So, yung kapatid na yan, sa langit, magkikita-kita po tayo. Doon ay walang hanggan tayong magkakasama-sama. So bago po tayo maligtas, ayaw natin sa church. Ayaw natin ng fellowship. Pero pagkatapos po nating maligtas, palagi na po tayong nagpupunta sa church. Masaya tayo na nakakapakinig tayo ng salita ng Diyos. Pag nakikita natin yung mga kapatid natin, masaya tayo. Nakikita natin si Jesus sa kanila. So yung fellowship, ito po ay walang iba kundi pag-iibigan sa isa't isa. Pagmamahalan sa isa't isa. So yung mga Kristiyano, nagsasama-sama at nagmamahalan sa isa't isa. So ang fellowship, ito po ay pagsasama-sama ng mga Kristiyano sa pangalan ng Panginoon. Tingnan po natin, Mateo chapter 18 verse 20. Mateo chapter 18 verse 20. Mateo chapter 18 verse 20. Basahin po natin ng sabay-sabay, Mateo 18 verse 20, 3, 2, 1. So ito po yung pangako ni Jesus. Kapag may nagkakatipon na 2, 3 o higit pang mga Kristiyano sa pangalan niya, naroon si Jesus. Kaya ngayon, nandito po si Jesus sa ating kalagitnaan. Dahil tayo ay higit sa 3. Higit sa 2. So yung mga mata ni Jesus, yung attention po niya, nasa atin. Palagi pong nasa atin yung attention ni Jesus, nasa church. So yung fellowship, ito po ay napakahalaga. So yung fellowship, tinutulungan po tayo nito para lumago sa ating Christian life. Kaya, kailangan po natin yung mga brothers and sisters para magkaroon ng fellowship. Kailangan po nating gumawa na magkakasama. So kung tayo lang mag-isa, meron bang fellowship? So walang fellowship. Sa lumang tipan, si Elias, kahit na siya isang makapangyarihang propeta, noong natalo niya yung 800 na mga propeta ng mga Diyos-Diyosan, pero yung mga Israelita, walang nagbago sa kanila. Walang sumama sa kanya. Siya po ay nanlupaypay. Siya ay nanghina. Ganon din, sa ating Christian life, kahit gaano tayo kamature, kahit gaano tayo kalakas, kung mag-isa tayo, manghihina tayo. Tayo ay manlulupaypay. So tayo pong mga Kristiyano, para po tayong mga kahoy sa fireplace. Alam niyo po yung fireplace? Yung sa loob ng bahay,
mayroong isang sigaan, tapos sa bubong mayroong chibineya. So dito sa atin, mainit, kaya walang ganun. Pero sa lugar ng mga malalamig, meron pong ganun. So tayo, mga Kristiyano, para po tayong mga kahoy na nandoon sa fireplace. So kapag tayo po ay sama-sama, tuloy-tuloy na nagkakaroon ng init at liwanag. Pero kapag tinanggal po natin yung apoy, ay yung mga kahoy doon sa fireplace, at pinaghiwa-hiwalay po natin, ano po yung mangyayari doon sa mga kahoy? Sila po ay lalamig. Mamamatay yung apoy. Mawawalan ng init, mawawalan ng liwanag. Kaya dapat, bilang mga Kristiyano, tayo po ay dapat magsama-sama sa fellowship, sa init ng fellowship. So para saan? Bakit kailangan pong magsama-sama? Sabi po dito, para gisingin ang isa't isa sa pag-ibig at sa mabubuting gawa. So isa pang bagay kung bakit kailangan nating manatili sa fellowship, dahil iniutusan po tayo ng Diyos na magmahalan sa isa't isa. So paano po natin mamahalin yung isa't isa kung hindi naman tayo nagkikita-kita? Kung hindi naman tayo nagkakasama-sama? So imposible po yung ganon. So yung pagmamahalan, ibig sabihin, nagkikita-kita, nagkakasama-sama, inaalala yung isa't isa, inaalalayan yung bawat isa. So inutusan tayo ni Jesus na ibigin ang isa't isa para malaman ng mga taong hindi ligtas na tayo talaga ay mga tunay na Kristiyano. Tayo ay mga tunay na tagasunod ni Jesus. So tingnan po natin sa Juan chapter 13. Juan chapter 13, 34 hanggang 35. Juan chapter 13, 34 hanggang 35. Alam ko memory verse po ito ng cell group 4. Nire-recite nila ito sa fellowship. Juan chapter 13, 34 hanggang 35. Basahin po natin ng sabay-sabay. 3, 2, 1. So tandaan po natin ito. Sabi po dito, isang bagong utos ang sa inyo'y ibinibigay ko. So ito po ay suggestion o utos? Utos, ibig sabihin, kailangan sumunod o hindi? Kailangan sumunod dahil ito ay utos po ni Jesus. Sinabi ni Jesus na tayo ay sumunod sa Kanya. So noon, nung nandito pa po si Jesus, sabi niya sa mga tao na sumusunod sa Kanya, tinatawag ninyo ako na Panginoon, Panginoon. Pero bakit hindi kayo sumusunod sa mga sinasabi ko sa inyo? So tayo rin, tinatawag po natin si Jesus na Panginoon. Ibig sabihin, Panginoon, siya yung nagmamay-ari sa atin. Kaya, dapat lang na sundin natin yung inuutos ni Jesus. Sabi po, isang bagong utos ang sa inyo'y ibinibigay ko, na kayo'y magmahalan sa isa't isa. Kung paanong minahal ko kayo, magmahalan din kayo sa isa't isa. Gaano po tayo minahal ni Jesus? Sabi po dito, kung paanong minahal ko kayo, magmahalan din kayo sa isa't isa. So paano po tayo minahal ni Jesus? Minahal tayo ni Jesus, ibinigay niya yung kanyang sariling buhay para sa atin. Tama po ba? Ibig sabihin, yung pagmamahal natin sa ating kapatid, kailangan magawa rin natin na ibigay natin yung ating buhay para sa kanila. Dahil ganun tayo minahal ni Jesus. So, kung dapat pala nating ibigay yung ating buhay para sa ating kapatid, dapat natin silang mahalin at ibigay yung ating buhay sa kanila. So bakit tayo nagagalit sa kanila? Bakit nasasabi natin, minsan, ayaw ko nang mag-church. Ayaw kong makita si Sister A.
Ayaw kong makasama si Brother B. So pag ganyan, tama po ba? Tama po ba yung ganito? So kapag ganyan tayo, sinusunod ba natin yung utos ni Jesus? So isang napakatibay na patotoo o ebidensya na tayo ay talagang mga Kristiyano, na tayo ay talagang mga ligtas kapag minamahal natin yung bawat isa. Dahil yung pagmamahal sa iba, ito po ay labag sa ating likas na pagiging makasarili. So sa panahon ngayon, alam po natin, ibang-iba na kaysa noon. Tama po ba? So ngayon, madalas, mayroon ng pagkakanya-kanya. Kahit sa loob ng bahay, mayroong pagkakanya-kanya. So dati po yung isang buong pamilya, nagagawa pang magsama-sama, manood ng TV. Tama po? Isang TV, lahat sama-sama nanonood. Pero ngayon, sa isang pamilya, yung nanay may cellphone, yung tatay may cellphone, yung lahat ng mga anak may cellphone. Pag umuwi, kahit sama-sama sa bahay, kanya-kanya. Tama po ba? So kapag hawak na yung kanya-kanyang cellphone, wala nang usap-usap yan. Tama po ba? Kanya-kanya na yan kung anong pinagkakaabalahan sa cellphone. So yung pagkakanya-kanya, yung pagiging makasarili, ito po ay isang matinding kalaban sa Christian life. So hindi po dapat ganito yung mga Kristiyano. Dapat po nating iwasan yung pagkakanya-kanya. Tingnan po natin sa Kawikaan chapter 18 verse 1. Kawikaan chapter 18 verse 1. Kawikaan 18 verse 1. Basahin po natin ng sabay-sabay, 3, 2, 1. Ang namumuhay ng nag-iisa. Sino po yung gustong palaging nag-iisa? Sino po yung ina-isolate yung sarili niya? So ayaw niya na sumama sa fellowship. Sabi niya, ayokong pumunta. Dito na lang ako sa bahay. Meron akong gagawin, busy ako. Pero, maglalaro lang naman pala. Manunood lang naman pala ng Netflix. Ayaw nilang sumama sa fellowship. Bakit? Gusto nilang i-isolate yung sarili nila. Gusto nilang magkanya-kanya. So ito pong pagkakanya-kanya, napakadelikado po nito sa ating Christian life. Kapag tayo po ay magkakasama, meron tayong lakas, malakas po tayo. Pero kapag tayo ay mag-isa, mahina po tayo. Prone tayo sa kasalanan. Prone tayo sa tukso ni Satanas. Kapag tayo po ay magkakasama, marami po tayong mga dakilang bagay na magagawa para sa Diyos. Pero kung mag-isa tayo, wala po tayong silbi. Wala po tayong magagawa. Wala po tayong kalakasan. Pag mag-isa po tayo, wala po tayong kabuluhan sa harapan ng Diyos. Ang ibig sabihin po ng church, samahan ng mga tunay na naligtas ng mga Kristiyano. Kaya kung mag-isa ka lang, matatawag mo ba yung sarili mo na church? Hindi. So sinabi ni Jesus, manatili ka sa akin, sa aking katawan, yung church. Kung hindi ka mananatili sa akin, gaya ng sanga na nakahiwalay sa puno, hindi ka magkakabunga. Kaya kailangan tayo'y palaging nakakabit sa church. Nakadikit po tayo sa church. Kailangan palagi tayong nasa fellowship. Kailangan makasama natin ang mga brothers and sisters. Ang namumuhay ng nag-isa ay nagpapasasa. Hinahamak ang lahat ng may mabuting pasya. Yung mga gustong palaging nag-iisa, gustong magkanya-kanya, yung mga tao po na ito, hinahamak nila lahat ng mabuting turo. Lahat ng mabuting payo. Wala silang pakialam. Gusto nila, magsarili sila. So tayo po ay isang pamilya. Ang church, ito po ay pamilya ng Diyos. Kaya dapat tayo po ay magkita-kita. Dapat tayo po ay magsama-sama.
Yung mga taong mahal natin, natural, gusto po natin silang palaging nakikita. Tama po ba? Yung mga taong mahal natin, gusto natin palagi silang nakakausap. Tama po? So ganyan po yung patotoo ng isang tunay na Kristiyano tungkol sa fellowship. Kapag tayo po ay nasa fellowship, tayo po ay lumalakas. Tayo po ay na-encourage. At sa fellowship, ganito po yung nangyayari. Nagbabahagi po tayo ng mga prayer request. So, ipag-pray nyo naman po ako. Gusto kong maligtas yung nanay ko. Yung tatay ko, gusto kong maligtas. Yung mga kapatid ko, gusto pong maligtas. Pag nakikita po natin kung gaano nag-aalala yung mga brother, yung mga sisters sa kanilang mga mahal sa buhay na hindi paligtas, lumalakas din yung loob natin para mag-evangelize ng mga mahal natin sa buhay. Di po ba? Tignan po natin sa Hebreo chapter 10, verse 24. Hebreo chapter 10, verse 24. Basahin po natin ng sabay-sabay, 3, 2, 1. So isa sa mga dahilan kung bakit tayo ay nagsasama-sama sa fellowship upang gisingin natin yung bawat isa sa pag-ibig at mabubuting gawa. Gisingin ang isa't isa sa pag-ibig, ibig sabihin, mas lalo nating mahalin yung isa't isa sa pamamagitan ng pagsasama-sama. So kapag palagi tayong nagkikita at nagkakasama-sama, mas nalalaman natin yung kalagayan ng bawat isa, yung detalye ng bawat isa. Mas nagiging malapit tayo sa isa't isa. So kapag ganun, mas madali natin nabubuksan yung ating puso sa mga brothers and sisters. So, kung yung pinakamalapit nating mga kaibigan ay hindi ligtas, hanggang ngayon, kahit matagal na tayong naligtas, medyo kakaiba po yung ganito. Yung mga hindi ligtas, ano po yung mga maiintindihan nila tungkol sa Christian life ninyo? Meron po ba? So, mai-open mo ba sa kanila? Ipinapanalangin ko ngayon yung tatay ko, yung nanay ko, yung kapatid ko. Sana maligtas sila. Natatakot ako na baka mapunta yung mga mahal ko sa buhay sa impyerno kapag hindi sila naligtas. Ano po yung isasagot sa inyo ng kaibigan ninyo kung hindi naman siya ligtas? Ano naman? Ano ngayon? Hindi naman siya naniniwala sa langit, hindi siya naniniwala sa impyerno, wala siyang pananampalataya. So isa pa, kung itong mga tao na ito ay mga tunay nating kaibigan, kailangan tayong mag-effort na ma-evangelize din sila. Tama po ba? Kailangan yung pagkakaibigan natin na ito maging daan para sila ay maligtas. Tama po? So ganun pa man, kailangan po nating magkasama-sama. Kailangan po nating manatili sa fellowship. Balik po tayo sa Hebreo chapter 10, verse 25. Hebreo 10:25. Basahin po natin ng sabay-sabay, 3, 2, 1. Gaya ng ugali ng iba. Ibig sabihin, gaya ng mga taong hindi ligtas, ng mga makamundo, nagsasaya sa sanlibutan, mga hindi totoong Kristiyano. So yung mga hindi totoong Kristiyano, lalo silang nagiging makasarili. Lalo nilang nagugustuhan yung pagkakanya-kanya. Wala silang pakialam sa iba. Wala silang pag-ibig sa iba. Dati, ganito rin po tayo. Wala din tayong pag-ibig. Pero yung pag-ibig, ito po ay ibinigay sa atin ng Diyos. Ngayon, meron na tayong pag-ibig. At habang naunawaan po natin yung pag-ibig ng Diyos, nagagawa rin nating ibigin yung mga brothers and sisters. Sabi po, lalong-lalo na kapag inyong nakikita na papalapit na ang araw.
Yung araw, pansinin po ninyo, capital A. Yung araw po na yan po ay tumutukoy sa muling pagdating ni Jesus. Tungkol po yan, tinutukoy po niyan yung rapture, yung 7 years tribulation at lahat ng mga mangyayari sa loob ng 7 years tribulation. Kaya habang nakikita natin na papalapit na yung muling pagdating ni Jesus, dapat tayong mas lalong magsama-sama. So alam niyo po ba, sa unang church, yung fellowship, yung pag-aaral ng salita ng Diyos, yung pagsasama-sama, tuwing kailan po nila yung ginagawa? Tuwing kailan? Araw-araw. Tingnan po natin sa Gawa chapter 2. Gawa chapter 2, 46 hanggang 47. Gawa chapter 2, 46 hanggang 47. Gawa chapter 2, 46 hanggang 47. Basahin po natin ng sabay-sabay. 3, 2, 1. At araw-araw habang sila ay magkakasama sa templo. Nagkikita po sila araw-araw na may isang puso sa templo. Sila ay nagpuputol-putol ng tinapay sa bahay-bahay. Ibig sabihin, sama-sama po silang kumakain. So ito po yung isang kaugalian sa fellowship. Kapag magkakasabay po tayong kumain, mas nagiging malapit tayo sa isa't isa. Kaya nga, minsan po sa ating schedule, sa ating calendar, monthly schedule, makikita po natin, ang dami namang fellowship. Puno. May cell group fellowship, may women's fellowship, ministry fellowship, men's group fellowship. So mahalaga po yung maraming fellowship. Kaya sinisikap natin, palagi po tayong magkakasama-sama. So pinapakita po nito yung ating pagkakaisa bilang isang katawan ni Jesus. Kaya po para sa ating mga bagong kapatid na naligtas, so pakiusap, huwag po ninyong ipagpapaliban yung ating pagsasama-sama. Lord's Day Sermon, Wednesday Sermon, Cell Group Fellowship, Women's Fellowship, Men's Group Fellowship. So lahat po ng fellowship na ito ay mahalaga. So sa ating mga kapatid na hindi nakakasama minsan sa fellowship, ano man po yung dahilan ninyo, so magsabi po tayo, bakit hindi tayo makakasama sa ating fellowship. So yung ibang kapatid, hindi po sila nagsasabi bakit hindi sila makakasama sa fellowship. Tama po ba? So kung hindi po tayo makakapunta, dapat magsabi po tayo sa ating mga kapatid. So ito po ay pagbibigay galang sa ating pagsasama-sama, sa ating pagtitipon. Pagbibigay galang po ito sa fellowship. Pagbibigay galang po ito sa church, sa katawan ni Jesus. So pag hindi po tayo nakakadalo sa fellowship natin, yung mga brothers and sisters po natin, nag-aalala po sila. Ano kayang nangyari kay brother? Ba't kaya wala siya? Ano kayang nangyari kay sister? Bakit hindi siya nakapunta ngayon? So tayo po ay parang nasa iisang tahanan, yung church. So kung hindi po kayo makauwi sa inyong bahay, tapos hindi po kayo nagsabi, ano po yung mangyayari doon sa mga kasama ninyo sa bahay? Mag-aalala po sila, di ba? Ano kaya nangyari sa kanya? Ba't wala pa siya? Gabi na, hindi pa siya nakakauwi. So yung church, ito po ay ating tahanan. Kaya po kung hindi tayo makakadalo sa ating mga pagtitipon, kailangan magsabi po tayo. So pagbibigay galang po yan sa church, sa katawan ni Jesus. So yan po ay isang mabuting pag-uugali. Yan po yung puso sa fellowship. So kapag nagmamahalan po tayo sa isa't isa, ang Diyos napakasaya po. Napakasaya ng Panginoon. Kapag nagkikita-kita tayo, nagkakaroon tayo ng fellowship, ng sama-sama, sinasabi po ng Diyos, napakabuti, napakainam. So dahil kung merong 2 o 3 na nagkakatipon sa pangalan ng ating Panginoong Hesus,
nandoon siya sa gitna. So pinapalakas tayo at pinagpapala tayo sa pamamagitan ng pagtitipon. Tingnan po natin sa Juan chapter 3 verse 23. Juan chapter 3 verse 23. Basahin po natin ng sabay-sabay, 3, 2, 1. Sorry po. Unang Juan chapter 3 verse 23. So babasahin ko na lang po. Unang Juan chapter 3 verse 23. At ito ang kanyang utos, na manampalataya tayo sa pangalan ng kanyang anak na si Jesucristo. At tayo'y mag-ibigan sa isa't isa ayon sa ibinigay niyang utos sa atin. So paulit-ulit, sinasabi po ni Jesus, ito po ay suggestion o utos. Ito po ay utos. Kailangan mahalin natin yung isa't isa. Sa unang Juan chapter 4 verse 12. Tignan po natin unang Juan chapter 4 verse 12. Babasahin ko po. Walang nakakita kailanman sa Diyos. Kung tayo'y nag-iibigan sa isa't isa, ang Diyos ay nananatili sa atin. At ang kanyang pag-ibig ay nagiging sakdal sa atin. Sabi po dito, kung tayo'y nag-iibigan sa isa't isa, ang Diyos ay nananatili sa atin. Kung nagmamahalan tayo sa isa't isa, inaalala natin ang bawat isa, ipinapanalangin natin ang bawat isa, at gumagawa tayo ng sama-sama, sabi po, ang Diyos nananatili po sa atin. Kaya po ang fellowship, ito po ay makapangyarihan. Dahil sa fellowship, kasama po natin ang Diyos. Ang Diyos ay nananatili sa atin. Pinapalakas po tayo. Kailangan po nating makasama sa fellowship para tayo ay lumago sa ating Christian life. Dahil meron po tayong pananagutan para ipangaral yung ebanghelyo, yung magandang balita ng kaligtasan. So nagiging posible lang yan sa pamamagitan po ng fellowship. So hindi po natin yan magagawa na ipangaral yung gospel kung tayo ay nag-iisa. So sa church, para po maipangaral yung magandang balita, yung gospel, yung mga kapatid nag-iimbita, nagpa-follow up, may mga nagluluto, may mga naglilinis, mga nagsusundo, nag-aalaga ng mga bata. Lahat po ay sama-samang gumagawa. Kagaya po ng isang katawan. Maraming mga bahagi, pero kailangan lahat ay magkakonekta para makagawa ng sama-sama. Halimbawa po, kung yung kamay ninyo, humiwalay sa katawan ninyo. Yung kamay niyo humiwalay sa katawan. Tapos sasabihin niya, hindi naman ako mata, hindi naman ako bibig, hindi ako bahagi ng katawan. Kaya, hihiwalay ako sa katawan. Tama po ba yun? Paano po kung makita ninyo yung kamay ninyo na nakalagay sa isang plato? Nakakakilabot po, di ba? Yung kamay ninyo nasa plato, nakakakilabot. Pero kapag yung kamay mo nakakabit sa katawan mo, maganda siyang tignan. Meron siyang magagawa. Pero kung yan ay putol, nakahiwalay sa katawan, wala po siyang sariling lakas. Wala siyang magagawa. Yung lakas, nanggagaling po ito sa buong katawan. Kaya para maipangaral po yung ebanghelyo, kailangan sama-sama po tayo, kagaya ng iisang katawan. Tignan po natin Filipos chapter 1 verse 27. So malapit na po tayong matapos. Filipos chapter 1 verse 27. Filipos 1:27. Basahin po natin ito ng sabay-sabay. 3, 2, 1. Ang inyo lamang pamumuhay ay maging karapat-dapat sa ebanghelyo ni Kristo, na kahit ako ay dumating at kayo'y makita o wala man sa harap ninyo at mabalitaan ko ang mga bagay patungkol sa inyo, na kayo'y naninindigan sa isang espiritu na may isang isip ng ebanghelyo. Sabi po dito, ang inyo lamang pamumuhay ay maging karapat-dapat sa ebanghelyo ni Kristo. So mula po nang tayo ay maligtas,
Nabubuhay po ba tayo para magpakasarap, magpakasaya sa mundo na ito? Nabubuhay tayo para maipangaral po yung ebanghelyo, para magligtas ng iba pang mga tao. So hindi po tayo nabubuhay para magpakasaya dito po sa mundo. Sabi po dito, kayo'y naninindigan sa isang espiritu na may isang isipan na magkakasamang nagsisikap para sa pananampalataya ng ebanghelyo. So meron po tayong iisang espiritu, iisang pag-iisip, isang pananampalataya, iisang Diyos. Meron po tayong pagkakaisa. Kapag ganyan, tsaka lang natin maipapangaral yung gospel. Tsaka lang po natin mabibigyan ng kaluwalhatian ang Diyos. Kaya, palagi po nating alalahanin, huwag po tayong liliban, huwag po tayong a-absent sa fellowship. Lahat po ng ating pagtitipon, kailangan nandoon po tayo. So kung palagi po nating papalagpasin yung mga pagtitipon po natin, Sunday sermon, Wednesday sermon, mga fellowship, tayo po ay manghihina. Wala po tayong magagawa para sa Panginoon, wala po tayong magagawa para iligtas yung mga mahal natin sa buhay. So, summary po, mula po dito sa Hebreo chapter 10, natutunan po natin, pagkatapos ng kaligtasan, nagkaroon po tayo ng mga bagay po na ito. Una, mayroon na po tayong pagtitiwala. Mayroon na tayong lakas ng loob na tayo po ay makakapasok na sa langit. Pagkatapos, yung ating batong puso, napalitan po ng tapat na puso. Meron din po tayong tunay na pag-asa. At huli, mula po nung tayo naligtas, meron na po tayong puso na manatili sa fellowship. So kung tayo po ay tunay na naligtas, natural po na tayo ay magkakaroon ng mga ganito sa ating puso. Dahil yung banal na espiritu, ito po ay kumikilos sa ating puso. Kaya sana po alalahanin po natin itong mga bagay na ito para tayo po ay lalong lumago sa ating Christian life, makapagbigay tayo ng kasiyahan sa Panginoon hanggang bago po tayo ay humarap po sa ating Panginoong Jesus. So hanggang dito na lang po, tayo pong lahat ay yumuko at manalangin. Dakilang Diyos, Ama naming banal na sumasalangit, maraming salamat po Panginoon sa dakilang biyaya ng kaligtasan na ibinigay niyo po sa amin. Salamat po sa oras na ito na kami po ay binigyan ninyo ng pagkakataon para mapag-aralan ang inyong salita. Ngayon po, natutunan po namin yung mga bagay na nagbago po sa aming buhay mula po nang kami ay maligtas. Nawa po Panginoon, yung mga aral po na ito ay maging kapaki-pakinabang sa aming Christian life, nang sa ganon yung aming buhay po ay huwag mawala ng kabuluhan at ito po ay maging kalugod-lugod po sa inyong harapan. Maraming salamat po Panginoon. Ang lahat po ng ito ay idinadalangin po namin sa pangalan ng aming Panginoong Jesus. Amen. Maraming salamat po.